Media Group. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ang oras 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang inyong paboritong kahuntahan sa oras ng break time. Ako po si Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank God it's Friday! Yung Biyernes na! Pero hindi pa rin paawat ang ating mga nagbabagang balita. At para sa headline ngayong araw ng Biyernes, 5 ng buwan ng Hulyo, higit pisong taas presyo. Agad-agad naman yan. Hindi na naman, bad news. Hindi na nga nagpaawat, hindi pa kagandahang balita. Pang-4 na linggo na yan, ha? Kaya nga. Next week. Hindi na naka-experience yung mga sasakyan ng mga kababayan natin ng full Wala tank. na, puro taas. Oo. Wala pang pa-rollback naman dyan. Oo. Higit pisong taas presyo sa gasolina. Kasado sa susunod na linggo at may taas presyo din sa produktong diesel at kerosene ayon yan sa Department of Energy. Katiting na 35 pesos na wage hike sa NCR. Lantaran daw pong insulto sa mga manggagawa ayon po sa Gabriela. Sweldo ng mga manggagawa sa labas ng Metro Manila, target ng DOLE na maitaas din. Sana rin naman, di ba? Inflation rate o pagtaas sa presyo ng mga bilihin abay bumagal daw po nito pong buwan ng Hunyo ayon naman sa PSA. Dating Pangulong Duterte at Senator Bongo kinasuhan ng plunder ni dating Senator Antonio Trillanes. O naku, ito. Mga tropang Pilipino handa na raw dumepensa kapag muling nang haras ang China. Paanong depensa ayon kaya? po sa Armed Forces of the Philippines, ang sabi parang concept of proportionality. Kung anong ginawa mo? Yes. Gagawin ko rin Gagawin ko rin sa iyo yan. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Paano kung bungal daw? Bungal sa bungal. Magagams to gums sila. Samantala, Air Force ng Pilipinas lalo pang palalakasin dagdag fighter jets aprobado sa Pangulo. Isa namang Chinese crew na naputulan ng daliri habang naglalayag, sinaklolohan. Tampay. Di ba? Tingnan mo. Dati yung iba dyan, cost sila. Di ba? Ng pagkaputol ng daliri ng Philippine Coast Guard. Pero ito, sinaklolohan ng Philippine Coast Guard. Very good. Iba talaga ang pusong Pilipino. Kapag malasakit. Yes. Kanselasyon sa birth certificate ni suspended Mayor Alice Guo, tinatrabaho na ng OSG. Kauna-unahang bakuna sa Pilipinas kontra African Swine Fever abay sasailalim na raw po sa mass trial ayon po yan sa Department of Agriculture. At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, kasado na naman ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 1 peso and 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 40 sentimo hanggang 60 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible rin ang 60 sentimo hanggang 80 sentimong pagtaas sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na may malakihang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kabilang sa tinukoy na dahilan ng pagtaas ng geopolitical tension sa gitnang silangan at pagtaas ng demand. Samantala, insulto naman sa mga manggagawa sa pribadong sektor ang inaprobahang 35 pesos na daily minimum wage hike sa National Capital Region. Ayon po kay Gabriela Women's Party Congresswoman Arlene Brosas, paliit ang halaga ng sweldo ng mga manggagawa dahil naman sa patuloy na pagtaas po sa presyo ng mga bilihin, subalit lalo silang ibinaon
sa barya-baryang dagdag sweldo. Sabi ng kongresista, malinaw na mas pinakikinggan ng mga Regional Wage Board ang panig mismo ng mga employer kahit na napakatagal nang nagtitiis ang mga manggagawa sa katiting na sweldo. Sa House Bill number 7568 ni Brosas, isinusulong ang 750 pesos. Wala man lang sa kalingkingan. 750 pesos? Yung 35 pesos, wala man lang sa kalingkingan ng 750 pesos. Paano? Across the board wage hike sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. So ano lang? Ganun na lang. Sa iba pang balita, susunod na magkakaroon ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa labas ng Metro Manila. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma kasunod ng inaprobahang 35 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, gumugulong na ang proseso para sa gagawing aumento ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa minimum wage sa mga probinsya. Narito ang naging pahayag ni Laguesma. Lakay Mayor Dale, magsusunod-sunod na po yan. Ngayon po ang susunod na atin pong sinusubaybayan, yung po na mga proseso sa Region 4A, sa pong Calabarzon area. At yung iba pong region, batay din po doon sa naging direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung nakaraang araw ng paggawa, magsagawa ng tinatawag na timely review 60 days prior po doon sa latest anniversary date ng nakaraang wage order nila noong 2023. Magkano kaya yung proposed increase sa minimum wage sa mga probinsya? Malalaman natin kung magkano. Siguro mas maliit din. Oo, di ba? Kasi sa NCR 35, 15 pesos. Ay, ganun. O tas iba pa, di ba, kapag ka-agriculture, yung pinagtatrabahuan. Iba-ibang mga sektor kasi yan. Oo. Kaya pala yung iba, gusto ko dito ako magtatrabaho sa city. Ang sabi ng iba, dapat daw kung naglabas na, isang ano na lang, isa na lang wage hike dapat order. Flat rate, parang ganyan. Dapat flat rate. Kaya nasa probinsya ka, kaya nasa Metro Manila ka, pwede din siguro. Kaya ba? Pare-pareho lang naman daw kasi ang presyo ng mga bilihin eh. Totoo. Nasa lungsod ka man o nasa probinsya ka man. Plus, para mas maging kaakit-akit para sa ating mga kababayan, ang magtrabaho sa kanila ng mga probinsya. Hindi na tayo magsisiksikan sa Metro Manila. Mababawasan ang traffic. Kasi sabi nila, Agpa Manila kami, may mayati sweldo. Dahil sabi, mas malaki raw sinusweldo rito. Ay, maliho kayo. Malaki yung sweldo. Mas malaki rin ang gastos. Value. Kaso yun nga, yung paggastos, mataas din. Oo. So, paano? Yun ang mga proposal. So, dapat daw magkaroon ng pantay-pantay na sweldo. Metro Manila o probinsya para daw mabawasan ng mga tao sa Metro Manila. Oo. Sana mababawasan din ang traffic. Sana mapag-aralang mabuti kasi feeling ko may mga pros and cons yan. Hindi lang tayo aware. So, kaya lang maraming magkakaiba raw kasi ang ekonomiya sa iba't ibang mga lugar. Paano kung halimbawa itong klase ng business sector na ito magtayo sa ganitong probinsya? Di ba nangyayari naman na siya ngayon? Pwede yun. So, posible. Magagawa ng paraan. Lumabas na yung mga matatalino natin mga economic managers dyan. Baka ma-judge ako. Sabi, nagmamarunong na naman tong Tea Peccio Corpus na to. Hindi naman. Mga opinion na naman natin itong mga ito. Oo. Baka lang makalusot. Di ba? Baka maging kapaki-pakinabang para sa lahat ng mga mamamayan. Pero naniniwala ang NEDA na susi ang pagpapalakas sa sektor ng enerhiya para masustina ang pinababang inflation rate. Ito'y matapos maitala ng Philippine Statistics Authority ang 3.7% inflation nitong Hunyo mula sa 3.9% ng sinundang buwan. Ayon sa ahensya, malaking bahagi ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ay ang deflation sa elektrisidad na nagmura umano ng negative 13.7%. Sabi ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, committed ang pamahalaang maabot ang target na 3 to 4% inflation na magagawa umano kung magtutuloy-tuloy ang murang gasto sa energy at transport sector. Matatandaang nagbawas ng singila Meralco sa Luzon pero inaasahang tataas ito sa mga susunod na buwan epekto ng utay-utay na generation cost mula sa wholesale electricity spot market. Ay,
Ba yan? Rollback tapos paunti-unti. Bigay, bawi. Laban, Bigay, laban. bigay. Yan. Bawi, bawi. Oo. Bumagal nga ho ang inflation rate ho nitong buwan ng Hunyo sa 3.7% kumpara sa 3.9% noong buwan ng Mayo. Ayon po sa PSA, ito po'y resulta nga po ng pagbagal sa paggalaw ng presyo ng mga serbisyo, transportasyon. Ang inflation rate daw po noong Hunyo ang bumasag sa 4 na buwang magkakasunod na pagbilis sa inflation rate sa bansa. Sa resulta na inflation rate noong nakalipas na buwan, pasok pa rin sa target inflation ng gobyerno na 2% to 4%. Ang year-to-date inflation sa 3.5%. Kung titignan daw po ang rice inflation, bagya itong bumaba sa 22.5% mula sa 23% noong Mayo. Gayunpaman ito pa rin ang nag-ambag sa datos naman inflation rate noong buwan ng Hunyo. Speaking of laban bawi, lalaban ang Armed Forces of the Philippines sakaling makaranas muli ng karahasan mula sa China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., handa silang gumamit ng concept of proportionality na pasok umano sa sinusunod nilang rules of engagement at hindi labag sa batas. Ibig sabihin ay kung ano ang ginawa ng China sa Pilipinas, ito rin ang igaganti ng mga sundalong Pilipino sa kanila. So ibig sabihin kapag binomba ng tubig, Bumbay mo rin tubig. Kala ko isbo, mabaling. Sa kabila, ilao ka mo. Isbo? Kung kwa, imbornal? Hindi naman nila alam kung isbo no tubig dagat, diba? Basta ganom. Sa kabila nito, suportado pa rin ni Browner ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa maituturing na armed attack ang paggamit ng patalim ng China Coast Guard noong June 17. So, dapat meron na tayong mga Swiss knife, mga ano ba yun? Hunting knife. Di ba yun yung mga Sabi ginamit? ng mga sosyal. Ano yun? Tabak. Tabak. Ayun. Ano pa ba? Punyal. Punyal? Batangas. Parang yung balisong? Balisong. Hindi ba yung mga malalaking balisong? May nakita ko sa mga Kampilan. Anong kampilan? Yung mga malalaking sundang. Kampilan. Hindi ko alam yung sundang. Alam ko, balisong. Alam ko yan. Ano ba yun yung karet ba yun? Pwede ba yun? Karet. Yung parang pang-agriculture. Pagka magpapalay ka. Tapos naka-costume ka ng kamatayan. No? Hindi kayo sasabihin ko. Sige. Sige, mga ano kayo. Pero dapat sana idaan na lang sa magandang mabuting usapan. Wag na maulit pa yung nangyari nung June 17. Oo. Binayaran na ba yung mga dami? Ay, sinisingil nga natin ang China 60 million pesos. Oo, kasi yung damage. Ano ba tawag doon? Rubber boat? Ano? Yung boat natin kung binutas na yung natin, butasin din natin yung kanilang Alin ang bubutasin natin sa kanila? Yung boat nila. Pwede bang butasin? Kaya butasin? Binutas yung sa atin kasi, na-damage yung sa atin, yung kanila, madadamage yung natin. Okay, Anong tawag kaya dyan sa boat na yan? I forgot. Rib. Rigid hulled. Ayun. Inflatable boat. Ayun. Yan. Rigid inflatable boat. Okay. Yan. Tayo. Marami pa tayong balita. Oo. Pilipinas, ang oras, 22 minutos makalipas ang alas 4, pero may babati pa para sa atin ngayong araw na ito. Sino siya? Mula sa Senado, walang iba ako. This is Senator Francis Tolentino. Hi, sir. Sir Tol. Pilipinas, ang oras, 32 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. Yun! May panauhin tayo, Miss Thea. Yes! Ito'y tungkol doon sa sinasabi ng AFP na didepensa na yung ating mga sundalo sakaling sila'y maharas muli ng China Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Sino ating mga kapanayam ngayong hapon? Walang iba kundi ang AFP spokesperson na si Colonel Francel Padilla. Magandang hapon, Colonel. Colonel, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ray Sibayan and Miss Thea Pecho Corpus. Magandang hapon po, Sir Ray and Ma'am Thea. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Tama ho ba yun, ma'am? Yung sinasabi na dedepensa na tayo kung sakaling may harassment uli ang China Coast Guard?
Ito po sir, no, ang clarify po kahapon yan ng ating Chief of Staff during the press conference. We will use the same amount of force po. So kung ano man po yung dala nila, posible po na ganun din po ang sa atin, no. Yun po ang kanyang nabanggit kahapon sa press conference. Hindi magdadala din pala tayo ng mga itak, Colonel. Kung ano nga po daw yung equal amount of force that palakol. Opo. So, expect po that on the coming po na ganitong operations, there will be changes po on how we would be doing things. I'm curious, Colonel, bakit ngayon lang tayo gagamit ng concept of proportionality? Dito kasi ma'am, no, we have been yung pong guidance sa atin to be on the higher ground on this po, no. We know po that the law is on our side, no, yung lumabas po sa UNCLOS at yung arbitral ruling is in favor of us, and these are operations po kasi that we normally do. Na hindi naman po kasi siya talaga for operations na makikipaglaban tayo, no? These are humanitarian missions. Yes. Kaya nga po may dalaman tayong armas. Ito po for ay defense. dismantled and nandun po siya sa box. Because these are going to be used for deployment on a rotation po doon sa madedeploy na kapalitan po doon sa LS-57, which is a commissioned vessel. So they have the right to bear arms doon po sa vessel na yon. While in transit, since it's a humanitarian mission, hindi po tayo armado. Ito ho ba, Colonel, ay hindi naman ho ba ito salungat doon sa kautusan mismo ni Pangulong BBM na i-de-escalate itong tension sa West Philippine Sea? We have to take into context, sir, no, na hindi po tayo aggressor dito. Yes. Correct. But we have seen that totally what agree with happened, that. na wag naman po tayo na ganun naman pong sobrang dehadupan tayo at nagpapaapi naman po, no. So sa puso po natin yung ating lupang hinirang, no, na sa manlulupig po ay hindi tayo pasisiil. Opo. Pero I think nasabi rin to ni General Browner mismo kay Pangulong BBM sa kanilang idinaos na command conference, ano po? Yes, sir, but of course, the guidance to us is to de-escalate the situation. Yes. So again po, I repeat na hindi po tayo aggressor. But syempre po, in these cases po, we have to defend ourselves if need be. Yes, matanong ko na lang din, Colonel, kasi sabi nyo, same amount of defense lang din ang gagawin natin bilang hindi naman tayo ang aggressor. So, kapag po ba tayo binomba ng tubig, bobomba na rin po ba tayo ng tubig? Ganun ho ba? Ang water cannons kasi, ma'am, ang design po yan to help in cases po na meron pong kabilang vessel na nag-aapoy. No? It's supposed to be able to perform humanitarian missions to help people at sea na pagka in distress. So hindi po siya dapat to be used for aggression. So hindi po tayo gagamit ng ganyan. So hindi Otherwise pwede. Para na rin po tayong gumaya po, no, sa kanilang mga illegal na gawain. Akala ko kasi paano proportion. kung binomba ho tayo ng pag binomba water ka na, cannon? correct. Wala ho, sasaluin na lang ho natin yung tubig. Ang ano dyan, sir, syempre, meron din po tayong way for our troops to defend themselves. Ano po, to deflect na lang yung tubig. Meron ba tayong shield? Meron ba tayong umbrella? Maglalagay ba tayo ng shield? Oo. We'll defer that to the ground commanders, ma'am, no, how they will be handling certain situations. But ito po, nakita naman natin at ang mga talagang ginagawa nila, no? So, expect po na syempre, we will be better prepared on the succeeding missions po. Pero I think nagkaroon na rin po ng pag-uusap, Colonel Padilla, no, on a higher level, na i-de-escalate na nga ho yung tension sa West Philippine Sea sa panig ng Pilipinas saka ng China. Yes, sir, no? And we expect po for their side to honor their commitments. Okay. Kasi nakita naman po natin, no, yung mga previews na mga naging usapan. Sa side naman po natin, wala naman po tayong changes as to how we do things. We are not aggressive. We are we are performing our regular missions of supplying po, no, yung mga mga needs po ng ating mga tropa with their provisions such as food, clean water to drink, and yung mga supplies that they need po.
So ito pong deployment po ng mga barko ho natin, ito ho ba'y dadagdagan din po natin, Colonel Padilla, dyan sa West Philippine Sea? O ganun pa rin? Sa ngayon, sir, nangyayari naman na po yan because we have shifted from internal security operations and more on territorial defense. So yun pong mga dati pa nating mga assets that has been ginagamit sa ating internal security na nauubos na po kasi itong ating internal security operations nagdwindling na po yung numbers ng mga operations natin. So yung pong resources that could have been used there before are now being shifted towards territorial defense. So pati po yung ating mga tropa, pati po yung mga ating mga assets po. Ayun. So yung more patrols, naval patrols, more aerial patrols din po. Ayun. So tuloy-tuloy pa rin po, ma'am, itong RORE mission natin, pero hindi na po natin ito sa publiko, no? Walang announcement kung kailan. Opo, sir, because these are regular things. You have to take into consideration, sir. Sa teritoryo natin yan. RORE natin, sir, ito pong 9 features na ating, yung 2 islands and 7 features po natin. At any one time, sir, talaga naman pong tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Yes. Colonel Padilla, ma'am, maraming salamat po, ma'am. Thank you so much and happy weekend. Maraming salamat po and rest assured po that we will not be deterred and we will continue to pursue on these missions and we will protect the people and the state and of course our sovereignty. Thank you so much. Maraming salamat, Colonel Francel Padilla, AFP spokesperson. So alam mo na, sa manlulupig, hindi tayo pasisiil sa dagat at bundok. Oy, pagka kinakanta yan sa mall tsaka sa sinihan, ganyan. Saka dapat ibalik yung pagkatapos ng pambansang awit, Panatang Makabayan. Meron, Panatang Makabayan. Dapat tapos meron pa nga yung may mga probinsya na yun. Correct. Okay. At sa iba pang detalye na ating mga nagbabagang balita, sinagip ng Philippine Coast Guard ang isang tripulanteng Chino na naputulan ng daliri habang naglalayag sa Kaluya, Antique. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, aksidenteng naputulan ng daliri dahil sa fan blade ang 35 anyos na second engineer ng MV BBG Shinju. Mula sa Nansha, China ang naturang barko na patungo sana sa Tanjung Bara, Indonesia nang mangyari ang naturang insidente. Aabot sa 4 na Philippine Coast Guard medical personnel ang sumaklolo sa biktima at kaagad na dinala rin sa isang di na tinukoy na ospital para sa karagdagang pagpagamot dito. Sa din pong mga report, mga kaibigan, Kamara abay tutulong daw po para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mapababa naman ang presyo ng kuryente, yung singil sa kuryente na pangunahing factor ng inflation rate. Ibalita mo nga yan mula sa Kamara. RH12, Milky Rigunan. Milky. Teya, komitid ang Kamara na tumulong sa Administrasyong Marcos para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation rate. Reaksyon to ni House Speaker Martin Romualdez sa report ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 3.7% ang inflation rate noong Hunyo mula sa 3.9% noong Mayo. Sa report ng PSA, ang pagbagal ng inflation rate ay dulot ng mababang gastos sa enerhiya at transportasyon. Ang kay Romualdez, sisikapin ng Kamara ang posibleng amyenda sa EPIRA Law para maibaba ang presyo ng kuryente sa bansa kung saan target ito nga maipasa bago ang Christmas break ng Kongreso. Ikinatuwa naman ng House Speaker ang pagbagal ng inflation rate sa bigas. Nabatay pa rin sa PSA ay bumaba sa 22.5% noong Hunyo mula sa 23% noong buwan ng Mayo. Sinabi ni Romualdez, target ng administrasyon na maibaba pa ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng direktang pagbebenta sa mga consumer sa pamamagitan ng kadiwa stores at mga subsidy mula sa gobyerno. Naniniwala naman si Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee, ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibaba ang taripa sa imported rice at palakasin ang produksyon sa agrikultura ay magre-resulta ng lalo pang pagbaba ng inflation sa mga susunod na buwan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manong Milky. Samantala, kalagayan ng mga guro pinatututukan ng Pangulo kay incoming Deputy Secretary Sunny Angara. I-detalye mo RH14 Left Narciso, Miss Left.
Ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay incoming Education Secretary Sani Angara na tingnan ang kapakanan ng mga guro. Sa ambush interview sa Sulu, sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanyang utos kay Angara ay tiyakin na mag-i-improve ang financial status ng mga guro. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang susi para magtagumpay ang mga programa ng DepEd ay ang magandang estado ng mga guro kaya kailangan silang alagaan. Binigyang diin ng Presidente na ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo dahil mayroon din silang mga pamilya. Kaya naman para magampanan ng mga ito ng maayos ang pagtuturo, dapat wala silang alalahanin sa pamilya. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. They cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. So we have to make sure that they are in a good place so that the teachers can concentrate on actual teaching. Bukod sa kalagayang pang-pinansyal, mahalaga rin ayon kay PBBM ang tuloy-tuloy na pagsasanay ng mga guro para makasabay sila sa mabilis na pagbabago, lalo na sa teknolohiya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH sa Silet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let Narciso. Samantala naman, kasong inihain daw po ni dating Senador Trillanes. Aba, tinawag ni Senador Bongo na recycled lamang. Ating alamin sa report ni RH28 na kay Raymond. Well, recycled lamang na issue ang kasong ihain sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito ang tugon ni Senador Christopher Bongo matapos silang kasuhan ng plunder ni Trillanes kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, malapit na naman ang 2025 election kaya't nag-iingay si Trillanes na kanyang inakusahang attack dog. Walang pinag-iba ito sa kanilang ginawa noong 2018 at 2021 na hindi sila nagtagumpay. Bahagi umano ito ng propaganda laban sa kanilang dating Pangulo upang palakasin na sila ang malinis sa tingin ng publiko. Hindi pa man daw niya nakikita ang kopya ng kaso, ngunit nagpasalamat na din ito upang matuldukan ng akusasyon laban sa kanila. Nanindigan si Go na hindi nakinabang ang kanyang pamilya at kamag-anak sa mga kontrata habang siya ay nasa gobyerno, lalo ng kanyang ama at kapatid. Dahil hindi pa siya ipinapanganak ay may negosyo ng kanyang ama. Pabor na rin naman ito sa kanila upang makita kung totoong may anomalya sa mga kontrata at kung may ninakaw na pera ng bayan. Kung may makita umunong anomalya ay nasa commission audit ng magharap ng kaso laban sa kanila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat lakay Raymond. Samantala, PNP walang nakikitang banta sa SONA. Pinag-aaralan naman kung paano masusolusyonan ang traffic. Idatali mo RH52 Enyel Parrosa. Enyel. Ay, naku, nawala mamaya, balikan Standby natin. Edniel Parrosa sa iyong report. Samantala, nako, ito ha, libo-libong pasahero daw po ng AirAsia posibleng maapektuhan sa migration sa bago nilang sistema sa July 10. Nako, ating alamin sa report ni Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Ray, maaaring maging aberya sa mga mananakay ng AirAsia. Itong malaking gagawing pag-upgrade sa kanilang sistema sa pagsapit ng July 10 dahil inaasahan na maapektuhan itong mga pasahero ng mga flight mula alas 7 ng gabi ng July 10 hanggang sa alas 3 ng madaling araw ng July 11. Itong 8 oras na system upgrade na inaasahan na mag-enhance ng customer service journey ng mga pasahero na may booking sa AirAsia at ganoon din sa ground check-in procedures at maging sa paggamit ng kanilang app na AirAsia Move application. At kaugnay nito ay magkakaroon ng advisory ang AirAsia kaugnay dito sa pagkakaroon nila ng systems upgrade na gagawin sa naturang mga araw. Inaabisuhan ang kanilang mga pasahero na maagang mag-check-in as early as ngayon ay maaari na silang mag-check-in online sa airasia.com o kaya ay gamitin yung kanilang application na AirAsia Move application para hindi magka-problema sa pagsapit ng systems migration nila
sa July 10 ng alas 7 ng gabi hanggang sa alas 3 na madaling araw ng July 8. So yung may mga biyahe o may mga flight sa naturang oras na July 10, alas 7 ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw ng July 11, ngayong kaaga ay inaabisuhan sila ng AirAsia na sila ay maaari na makapag-check-in sa kanilang application na AirAsia Move app or mag-check-in na rin online gamit yung airasia.com na website. Ito'y para maiwasan yung kanilang pagkaantala sa kanilang biyahe sa darating na July 10, alas 7 ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw ng July 11. So, Sherwin, apektado ba rito ang domestic saka international flights ng AirAsia? Kasama na dito sa mga lipad na maapektuhan yung mga domestic flight ng AirAsia Philippines at maging yung mga international flight ng AirAsia Philippines. So, yung mga nag-book ng mga biyahe sa naturang oras at araw, kung ang biyahe nyo po ay natakda sa gabi ng alas 7 ng July 10 at yung iba naman kasi murang fare yung mga pangmadaling araw di ba? So kagaya nung iba na babiyahe ng alas 12 ng hating gabi o kaya alauna na madaling araw or alas 12 na madaling araw sakay ng AirAsia sa July 10 at 11 ng hanggang alas 3 na madaling araw maaari na silang makipag-ugnayan ngayon sa airasia.com para hindi maantala yung kanilang magiging biyahe. Alright. Thank you. Yan ang H2 sa RH6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balikan natin, ang PNP walang nakikitang banta sa SONA at pinag-aaralang solusyonan ang traffic. Itatay mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Istea at Lakayray, walang nakikitang banta ang kapulisan sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, maliban na lamang sa problema ng traffic. Yan ang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ilang linggo bago may katlong ulat ni PBBM sa bayan na nakatakda sa batasang pambansa ngayong buwan. Ayon kay Marbil, pinag-aaralan ng PNP katuwang ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kung paano masasolusyonan ang mga reklamo sa kalsada, lalo sa kagawian ng magpatupad ng traffic regulation sa paligid ng Kamara kapag SONA. Kabilang dito ay ang lockdown sa IDP Road at paglalagay ng zipper lane sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa bahagi naman ng mga kilos protesta, tiniyak ni Marbil na magpapatupad ng maximum tolerance sa mga pulis sa mga ralista. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-usap ng PNP sa mga progresibong grupong nababawasan din depende sa komunikasyon ng PNP. Inasahan umanong nasa 2,000 tauhan pa rin ang kapulisan ang itatao sa araw ng SONA, maliban na lamang kung ay natutupad sa threat assessment ng pulisya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, yun daw hong preliminary report sa investigasyon sa manoy impluensya ng mga pogo sa ilang kawani ng Korte Abay, ito daw po yung nire-review na ng Korte Suprema. Ibalita mo nga yan, RH29 na Boy Gonzales. Boy! Naku, nababaan pa tayo ng telepono. Boy G! Nasaan ka na, Boy? Wala pa po si Boy. Balikan pa natin ang iba pang mga reports maya-maya. Pero ito, meron nang babati sa atin ngayong 9 na minuto lang. Sino siya? Yes, 9 na minutos na lamang bago mag-alas 5. Narito si Sir Bienvenido Laguesma. Yun. Sa atin pa rin po mga balita. Kinasama po ng plunder ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa DOJ, si dating Pangulong Duterte at si Senador Bongo. Inihain po ni Trillanes ang reklamo dahil naman sa umano'y maanumalyang pagbibigay ng kontrata ni dating Pangulong Digong sa tatay at kapatid ni Senador Go. Sa 30 pa ng reklamo ni Trillanes na isinumite sa DOJ, sinabi niya na 184 na kontrata ang ibinigay daw po ng nakalipas na administrasyon kay Desiderio Lim Go at Alfredo Armero Go, tatay at kapatid ng senador. Umabot niya sa 6.6 billion pesos ang halaga ng kontrata na nakuha ng mga Go sa kabila ng hindi kwalipikado ang mga ito dahil sa limitadong kakayanang pinansyal at operational capacity. Bukod pa ito sa kabiguang matapos ng kumpanya ng mag-amang Go ang hinawakan nilang mga proyekto.
lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo, na ang total nga ay 6.6 billion pesos. Ang tinig ho ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, maghahain na ang Office of the Solicitor General ng petisyon para ikansela ang birth certificate ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ito ay dahil bigong masunod ang mga kinakailangang legal requirements para sa late birth registration. Basahan din anya ito para maghain ng co-warrant to petition sa pagpapatalsik kay Guo bilang alkalde. Una nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na nakitaan nila ng irregularidad ang birth certificate ni Guo. Samantala, naghahanda na rin ang Commission on Elections ng hiwalay na kasong election offense laban kay Guo. Ating balikan na report mula kay RH29 na Boy Gonzales. Boy! Lakay Rhea Teya sa ilalim na sa review ng Supreme Court and Bank preliminary report ng Office of the Court Administrator kaugnay ng investigasyon sa umano'y impluensya ng mga pogo sa ilang kawani ng hudikatura. As sinabi ni Supreme Court spokesperson na Tony Camilting, bukas naman ang Supreme Court na makipag-ugnayan kay Senadora Sherwin Gatchalian kaugnay sa iba pa mga posibleng mga impormasyon na makakatulong para sa pag-iimbestiga sa hininala ugnayan ng mga opisyal ng judiciary sa mga kawani ng pogo. Bago ito sinabi ni Gatchalian na posibleng may mga koneksyon na ang illegal pogo operator sa hudikatura dahil sa nakakataka sa mga pogo workers bago pa man isagawa ang mga raids sa kanila. Partikular na ang higit sa 1,000 trabahador ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong nakalipas na buwan kung saan may higit 100 lang ang naaresto dahil sa hinihinalang nakatanggap sila na mga tip ang illegal pogo operator kaugnay sa mga isasagawang raid. Para sa kauna-unan sa Pilipinas Disarate, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, maraming salamat Boy Gonzales. Aprobado na po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pagdaragdag ng multi-role fighter aircraft sa bansa. Ayon po kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., pumayag daw po ang Pangulo sa intensyong bumili pa ng MRF jets ng Pilipinas sa ilalim po ng Horizon 2 ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines. Nilinaw naman ng general na hindi pa tiyak kung ilan at anong klaseng eroplano ang bibilhin. Pero idinagdag po ni Browner na kailangan daw ho ng bansa ang mas malalaki at more lethal na fighter aircraft para sa pagtatanggol sa Pilipinas. Samantala, sisimulan na ng Department of Agriculture ang mass trial sa bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Kasunod ito ng anunsyo ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na malapit nang maging available ang kauna-unahang bakuna kontra ASF sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Ernel de Mesa, napatunayang epektibo ang naturang bakuna para maprotektahan ang mga baboy laban sa sakit matapos ang serye ng clinical trials. Dagdag ng opisyal, popondohan ang kagawaran ng malakihan trial para sa ASF vaccine na mula sa Vietnam. Samantala, tiniyak ni De Mesa na magiging commercially available na ang bakuna sa oras na maging matagumpay ang mass trial nito. Ayun, magumura na yung mga baboy kapag nagkataon na lang. Oo, di ba? Kahit paano may pangsalba na, no? Yes. At ngayon sa ating balitang sports, mula kay Christian Carag, Kai Soto, questionable daw pa rin para sa laro ng Gilas Pilipinas laban sa Brazil. Ibalita mo nga yan, RH53, Christian Carag. Christian. Christian, nasaan ka na?
Nawawala si Kristan. Misaya. Kristan, where na you? Dito na. Where na you? Pihit a little. Pihit a little to the left, to the mas right. Left, right, left. Yan. Go ahead, Kristan Carag. Go, go, go. Mic test. Yun, mic test na. Pasok na. Go ahead. May chance ang hindi makasama ng Gilas Pilipinas si Kai Sotto sa kanilang semifinals match laban sa Brazil sa 2024 Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Maalala na sa laro ng Gilas Pilipinas laban sa Georgia kagabi, nadaganan si Sotto ng isang manlalaro ng Georgia sa second quarter. Dulot nito, inilabas ng court si Sotto at hindi na binalik sa laro. Pagkatapos ng laro, kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na dinala sa ospital si Sotto para dumaan sa x-ray. Ayon sa ma-report, walang tinamong fracture si Sotto pero game time decision pa rin ang manlalaro sa laro laban sa Brazil. Nagpasok ng 4 points si Sotto sa laro ng Gilas Pilipinas laban sa Georgia bago siya inilabas ng court. Nakapagtala rin siya ng 18 points para tulungan ang Gilas na manalo 89-80 laban sa Latvia. Mapapanood dito sa Pilipinas bukas ng gabi ang laro sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Brazil. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at Kristan Carag, Toy-Toy sa Babalita, Toy-Toy Serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kristan Carag. Hoy, wala ba yung ating showbiz princess? Awan, mukhang nag-day off siya ngayon. Wala yung ating showbiz princess. Enjoy, Miss Aliyah. Saan ka man naroroon? Nag-long weekend in advance ang kanyang weekend. Sabi niya, thank God it's Friday. Yes. Yay, it's rest day. Yes, maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsama sa aming palatuntunang break time. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na, balansyado po babalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at andiyan na ba si Miss Kay? Is she back? Sino kasama ni Henry? Sige, antayin natin kung sino kasama ni Ka Henry Uri. Pilipinas, ang oras 4 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.